So hello again, class. Junior Kuing here. So for today's video class, we are to discuss activity number 2 under design of steel structures. Okay, so let me share my screen. Yeah, we go class. Okay, so supposedly, yeah, and activity number 2 class will be entitled building section properties. Okay, class we have here class our minimum content. So, titignan natin class, we have two objectives. Objective number one being class the critical beam and column properties. Okay. And objective number two class, we are to choose a preliminary steel section for each beam type tapos each column. Okay, yes. Beam type tapos column. So, for objective number one, just fill in the table. Okay. Same class is true for objective number two. So you may change the font class and so on. Ilipat natin class doon sa ating title block. So meron pala tayong title block class, ganito yung tsura. So ganito ang gagamitin natin class for all our activities class. No? We are to use this title block. So yun, ito class yun. Okay? So gamitin natin title block ko doon sa lab. If you open this class, makikita natin class yung pinaka-title block natin for the activity. Okay, so for your submissions class, let's use this title block. Pakita ko na lang mamaya. Okay, so again class, pag-usapan natin ano yung gusto kong laman class. Or let's talk about class what are the main beams. So let's go for objective number one. So again class, as you can see, uh, I want your class to get. So open your plans class tapos list the following. Ano yung maximum critical length natin class for the main beam, intermediate beam, grade beam, cantilever, or edge beam. Tapos class yung ating roof beam. Okay? Tapos same class, ano yung number of stories for yung columns natin. Okay? Ah, medyo ano pala dito no, may disconnect. Yeah, so for the secondary column pala class, bawasan na lang natin yung size ng uh, spy. Parehas lang naman ng side length. Secondary column, bawasan na lang natin ng 25. Okay? Yan. So again, pakita ko lang yung title block natin class. Yan. So again, ganito yung tsura ng title block natin class. Okay? So for our title block class, gusto ko ganito. A3 tayo class, A3 all throughout. Okay, so looking at the title block class, so in terms of margin class, gusto ko yan. Yung left side natin class mas malaki. So siguro ito, alam ko to 1 inch eh. Tapos up, yung right, tsaka yung bottom class, half inch. Tapos yung title block natin class, gusto ko, i-edit nyo to. As a group class, pili na lang kayo class ng tawag dun sa group nyo. So siguro, RJ and Friends construction, development or engineering services. Tapos dito class sa may triangle, yan, lagay kayo ng logo. Bida ko lang yung logo class, ang ganda ng logo ko. Yan, let's admire my logo. Wow. Yan, so, pag gawa kayo class kay ChatGPT or gawa kayo ng parang main tapos ipa-edit nyo, ganda nyo lang yung prompts. Okay, but yeah. So again, class, for this guy, lagyan nyo ng logo. Pag may nawawala dyan, class, -1 tayo in terms of the title block. Tapos ito, huwag nyo nang galawin. Class, student name class. Lagay nyo yung names nyo. Yan. Tapos dito, ID number, maglagay na lang tayo ng, dito na lang class, palitan natin to ng group number. Okay, so group number, tapos course and year. Yan. So class, gawin na natin group number yan. Okay? Yan. Edit nyo na lang. Tapos, plate title natin class or activity title. Tapos, yan. So, plate number, activity number natin, instructor, tapos sheet content. So, sheet content class, ilagay natin lahat ng mga titles. Tapos, ito, activity number 1. So, i-edit ko na nga. Case.
no? Hirap naman na. I- i- I-edit nyo na lang class. Palakihin natin or something. Okay. Tapos nagbigay na rin ako class ng suggested title, drawing title natin class. Okay? So, i-edit na lang to class para goods yung font nyo or something. Tapos ito class, papalitan natin to ng activity 1. Okay? Yan na lang din. Okay, so ito class drawing number. Ito yung activity number natin. So kung meron kayong dalawang drawings, yung isa class drawing 1, yung pangalawa drawing 2. So i-update nyo rin. Okay? So again class, this is how our title block looks like. Okay? So pag-usapan naman natin yung activity number 2. Dapat pala activity number 2 yun. So we talk about this guy. Ayan. Okay, nakalas activity 1, objective 1, objective 2. So pag-usapan natin class yung objective 1, critical beams, tsaka column properties. So siguro maganda pag-usapan muna natin class yung yun. So gusto ko class supposedly, gawa tayo class ng 5 beams. Ah, so na natin class yung nandito, no? Ito. Yan, wala. Yan. Okay? So, titignan natin class, meron tayong tatawagin main beam, intermediate beam, grade beam, tapos edge beam, tapos roof beam. Yung cantilever beam class, kung ano na lang yung beam na sinusundan niya, yun na yung gamitin natin. Okay, parang dito class yan. So, for the cantilever beam class, we are to adapt yung beam na connected sa kanya. Parang ganun. So, as you can see class, pag meron tayong ganito, uh, ito, yan. So, yung cantilever beam natin class, yan. So, whatever class yung B3, yun na yung CB natin. Ganun na lang class para medyo parang labas continuous. Pero no class that this is a cantilever beam. Uh, yeah. Or, that is also only true pala class kapag ano tayo eh. Yeah, that is true if, ganun na lang pala class. We are to adapt. So, kayo na lang pumili class. Pwede naman. Kasi mag-a-adjust naman yan. I-design naman natin. Pag nag-fail, itilakihan natin. Okay? So, kayo na bahala class. It's either we use class it as an HP class. So, dito pala class ang labas. Ganun. So, same na lang muna yung size class ng edge beam tsaka at deliver beam natin. Yung cantilever pala class dapat nasa grade beam. Wait, i-edit ko nga yun. Class, let's make it the same. Yung cantilever class dapat medyo grade beam tayo nun. Edit ko yung class. Dapat hindi natin iparehas sa Manila class. Dapat yung sa grade beam na lang natin siya ipantay. Hindi ko magpapantay pa nga rin. Malakas. Edit ko lang yung class na. Grade beam ko na lang siya ipantay. Ay, nasisira. Hmm. Sige. Kahit yan na. Ganyan na muna, class. Ah, ganun na lang. Ganun na lang muna. Let it be. Will adjust itself naman, class. Okay. So, basa na tayo. Ito. Okay. So, again, class, supposedly, let's define.
Kung titignan nyo class, as much as possible, meron tayong 6 types of beam, no? So, depende class sa plano nyo. Kayahin na natin to. So, we are to revise whatever class is in your plans. Minsan, kulang, minsan sobra. Pero we are to define 6 types of beams class. Okay? Specifically class, yung anim na to. Yan. Okay? So, meron tayo tatawagin grade beam class, meaning ito yung beams class, basta naka-rest sa soil. Grade beams yun. Okay? Main beam natin class, ito yung main suspended beam. Dalawa lang kasi yan class. It's either beam on soil or beam on grade, nakapatong, or yung nakalutang. So kung tinignan natin class, ito yung variation. Ito yung mga nasa lupa. Ito class yung mga nasa hangin or nakalutang. Okay? So for our suspended beams class, meron tayong main beam. Tatawagin natin. Ito yung pinakamalaki pa. Ganun. Tapos meron tayong secondary class. I-define na lang natin ito class as mas maliit dun sa main. Normally class, ito yung mga intermediate beam or secondary suspended beams. Supposedly class, they are smaller than yung other beams natin class. So, syempre, alam naman na natin class, no? Bakit class pag intermediate beam yan, dapat mas maliit siya. So, intermediate beams class are defined as those beams supported by uh, two beams. So, kung titingnan natin class, diba, meron tayong beam yan, tapos beam to. Yan. Tapos, there's a beam class supported by two beams or both beams class at both ends. Yan. This becomes class an intermediate beam. Parang ganun. Okay? So, meron tayong roof beams class. These are the beams at the topmost. OCD class, they are the ones carrying the roof. Okay? Or tawagin na rin natin roof deck. Parang. Okay? Tapos class, we have the cantilever beams. These are beams class supported at uh, one end only. So, yung isa class supported, yung isa free end. Parang yun. So, ito class, sikat to sa mga balconies. Okay? Tapos yung mga edge beams natin class, ito class yung beam supported by two cantilever beams. Ito class yung pinakamaliit dapat na beams natin. Kasi supposedly, wala silang binubuhat kundi yung sarili nila. Whatever yung binubuhat nila class, ipapasa rin lang nila sa cantilever beam. So supposedly, ito class parang for aesthetic purposes, para lang patakpan class yung dulo ng beams. Okay? So kung titingnan natin class, ganito yung tsura ng grade beam. Yan. So basta class, ito yung mga beams na nasa first floor, ground floor class. Yan. Grade beams lahat yan. So these are the beams class resting on soils. Okay? Tapos, for our suspended beams class, ang pinakamalaki natin is yung main beam class. Ba't ba natin main beam dito? Wala? Wala akong nakuha ang main beam. So na lang natin yung plano class. Tapos yung pinaka-plan. Okay? So parang ganito kasi yung building natin class. Yan. Okay. Ano siya? Commercial building. Special siya kasi parang ginamitan siya ng container house. Okay, so again, may papakita ko. Yung main beam sa ating class. Bagal naman ang laptop ko ngayon. Yan. Okay, so technically four story kasi ito eh. So sakto nagkataon, walang B1 sa first floor. Ito, nasa third floor pa lang class yung mga B1 natin. Yan. Parang main beams sila. So, maganda pala ito na lang ilagay ko. Tip ko to. Okay na lang tayo ng third floor. Okay, para kita lahat. Para may B1. Video natin. May variation class. Wala tayong B1 na. Dito may B2 ba tayo? Wala tayong B2 dito. Okay. So, palitan ko lang to class. Ito kita. Okay. No? Okay. Okay. Yan.
Okay. Tapos, ito yung ating, yan. Okay, so ito class. So supposedly, yan dito class yung ating B1. Choosy pa ako eh. Okay, so yan. Supposedly class B1, ito yung main bibs natin. B2 class, ito yung ating ah mas maliit lang doon sa B1. Okay. Tapos meron tayo class ng mga cantilever bibs. Again, class yan. Parang nasa balcony. Tapos supposedly meron tayong mga edge bib class yan. Supposedly para lang matakpan. Kaya kung titignan yung class ng itsura kasi yan, connection view natin, no? Kaya pag nandito yung mata natin, parang ganun. Tapos imagine class, wala yung edge bib doon. So, itsura ng class, di ba, nakalitaw yung, ito yung cantilever bib doon class. Tapos meron tayo ng slab dyan. Tapos kung expose sana yung class, kumbaga pag kinat natin sa dito, yan. Okay? Makikita mo class yan. Dito naman yung kabilang. Okay? So, supposedly, pangit na tingnan yan. So, ang ginagawa natin, class, tinatakpan na lang natin to. Yan. So, parang naglalagay tayo ng edge beam. Parang maging itsura niyan, class. Ganito lang. Parang isang rectangle na lang. Ating ganun. So, nabuo ang edge beam. Okay? So, ano pa? So, okay naman na, no? Grade beam, cantilever beam, edge beam, main beam, tapos secondary beam. Tapos, mapadpad tayo, class, dito sa ating mga roof beam. So, technically, roof beams, class, yun lang yung nasa roof framing. So, sila class magbubuhat ng roof. Tapos, ito sample class ng ating roof framing plan. Ito ang roof beam level. Pinag-iwalay ko lang sila. Okay? So, again, class, sa plano natin, scan nyo. Okay? So, kung pwede, class, parang i-rename natin sila. So, gusto ko, class, doon sa plan natin, may ma-identify kayo, class, na B1, B2, GB, CB, EB, tsaka RB. Parang ganun. Okay? Tapos, in terms of the column type naman, class, dalawa lang tayo. So, kung gusto nyo makita, class, something ganito. So, ang pinakamalaki natin lagi, class, syempre, yung B1. At yun yung main. Okay? Tapos mas maliit lang konti class yung B2. Tapos B3 class, ito magkakaiba pala yun. Wala ako ng parang four types of beam yan. Okay, so ito class, si main beam, tapos itong mga to medyo secondary beam of differing sizes. Okay? Tapos EB class, supposedly, dapat ito yung pinakamanipis. Yan. Ito yung pinaka-character niya class in terms of width. Dapat siya yung pinakamanipis class. Yan. Kasi ang use niya lang naman class is to cover. Tapos roof beam class, more or less, parang maliit rin siya kasi ang bubuhatin niya lang naman is yung roof. Parang wala masyadong live load doon. Or if ever meron, mas maliit siya kaysa sa floor live load. Okay? Tapos yung grade beam natin, class yan. Minsan dito ko pala siya pinapantay. Pero sa atin, class, i-adapt natin to. Redundant pala, no? So, mali yan. Dapat wag natin ilagay doon. Kasi whatever class yung katapat beam, yun na lang yung size ng ating EB. Okay? So, yun. Yun class yung ating mga beams. For columns class, dalawa lang gawin natin dalawa. Meron lang tayong main beam, tapos meron tayong secondary beam. So, ang gawin na lang natin class sa secondary beam, dapat isure lang natin that it is smaller class than the main column. Ay, may mga ganun kasi class. So, saan pa tayo nakakita ng mga ganun? Yan. Ito. Roof na kasi. So, normally, yung C2 natin, pwede rin namang yun class yung mga nasa last floor. Okay? Pero sa atin, two-story building lang naman yun. Pwede rin. Kaso kaysa magpalit tayo. Yan, normally class, pwede rin yung C2, yun na yung nasa topmost level. Yan. Okay, so parang dito class, yung first story building ko, ang C2 ko class, yan. Yan class yung nasa parang roof framing. So yun na yung last floor ko. Okay, so third floor ko class, ah, pero normally class yung C2 ko, yan, kapag stairwell, tas nasa gilid, ay, wala pala akong C2 dyan. Dito ba? Wala rin. So, kung titignan natin yung pinaka-plano ko, class, yan, di ba? First stories yan.
Fourth floor. Sa fourth floor ko lang din pala nilagay yung C2 class. Ayan. Pero normally class, maglalagay ako C2 class. Ito, sa gilid. Kasi stairwell yun, no? Medyo bukas naman yan class. Bubuhatin yan ng mga beams or so on. Okay? Minsan kasi ginagawa ko C2 yun. Yung dalawa, lagay ko C2 yan. Kasi gilid yan. Kumbaga, in terms of tributary with class or tributary area, bubuhatin lang nito pag ganyan. Okay? Compared to class, malaki yan. Yan. So, ito, since ito lang naman yung bubuhatin ng class ng yan, gabi ko ito ng C2. Naka-stairwell yun eh. So, more or less, ito rin class yan. Okay? So, yeah. Again, class, lahat naman yan, preliminary sizes lang tayo. If ever maliit siya, class, i-adjust yan nung analysis natin. So, lalaki rin lang sila, parang gano'n. Okay? Yan. So, yun lang. Yun yung beam types natin. So, at the moment, class, dapat medyo gets na natin, class, no? Ano yung types of beam natin, class, tapos types of column natin. So, continuing class, again, types of beam, meron tayong anim. The following, okay? Column class, gawin natin dalawa para may variation, para mas masaya. Okay? So, yun lang. So, anong pinakagagawin natin class dito sa ating objective 1? So, suyurin nyo. Buksan nyo yung plano nyo class, tapos hanapin natin yung pinakamahaba. Ayan. Ano class yung pinakamahabang beam natin? Saka columns. Okay? Yeah. Supposedly, itong dalawa pala class. Kaya natin sa formula. Wait, yeah. No-compute pala kasi natin yung suggested, no? Section, suggested depth. Happy ko na lang. Uh, so, beam types, tapos yung formula niya. Ano, maba na. Yan. Okay? So, for objective 1 class, supposedly, isosolve kasi natin yung suggested depth niya. Okay? So, hanapin nyo lang. So, di ba, punta nyo lahat ng B1 class, ano yung pinakamahabang beam, ilagay nyo lang dito. Tapos, whatever yung maximum length niya class, ilalagay natin dito sa formula. So, itong formula class, hindi ko kinuha somewhere sa isang libro. Parang ito class rule of thumb ko. Okay? Yeah. Pero since ako yung mag-check class, so tingnan natin. No? So, supposedly class, kaya natin mag-solve class ng suggested depth given this formula. Hindi ko na pahabain class no pa. So, whatever yung nakuha natin critical length class, so ang gagawin natin class, di ba, bubuksan nyo yung plano nyo, yan. Hanapin nyo class lahat ng B1, parang ganun. Okay? Or, tignan nyo lahat ng B1. Yan. So, lahat ng B1, yan, parang yan. Ano yung pinakamahaba kong B1? Okay? So, check nyo lahat ng B1. Tapos, ano yung pinakamahabang B1 class? Whatever yung pinakamahaba class, ilalagay natin doon sa critical length. Parang ganun. So, pinakamahabang B1, pinakamahabang B2, pinakamahabang GB, EBCB, tapos RB. Okay? Tapos, same class dito, number of stories. Supposedly class for the main column, dalawa pala. Okay? Tapos, gawa na lang tayo class ng formula natin. Yan. So, unahin natin yung pinakamahabang beam. So, di ba, ang labas class, meron na tayong mga critical length for the following beam types. Yan. Kasi solve lang natin class kung ano yung suggested depth using this formula. Okay? For example, pag yan nahanap nyo class 5 meters, supposedly gamit yung formula class, ang ating suggested depth class ito. Okay? Yan. So, iba pala dapat ito. Okay? So, if ang maximum length or critical length natin class 7,500 millimeters, ayan. Ito class yung suggested depth natin. So, parang ilalagay natin dito. So, ito class using this formula, we are to solve class yan. Wherein class yung critical length, yun class yung ating maximum length natin. Gets ba? Okay? So, paano namang class yung ating dito, mali pala yung sections natin. Pangalanan natin to as suggested depth for beams. Okay? Suggested depth for beams. Yan. Okay? Tapos moving on dun sa columns naman, class. Again, di ba may two types tayo of columns. Yan. So, hanapin nyo lang class yung number of stories natin. Yeah.
Okay, so technically 2 pala to class. Yan. Tapos, yun. So, pag may roof deck tayo, class, isama natin yun. Supposedly, ito yung formula kasi natin, no? So, dun sa number of stories class, kasama dapat yung basement tsaka yung roof deck. Okay? So, sa atin, 2 stories lang naman to. Tapos, in the formula natin ng secondary beam class, dagdagan ko na lang, no? So, again, this guy class, we'll call this the suggested side deck. Side for columns. Okay? So, ito class is for C1. Ayan. Okay, tapos siguro gawa na lang tayo ng formula for C2. Para dun sa side leg class ng ating C2, kunin na lang natin yung side leg class ng C1. Tapos minusan natin class ng 25. 25 or 50. 25 na lang class kasi naka-steal naman tayo. Okay? Ayan. So, dito class ganun. So, again, main column natin. So, hanapin mo lang ilang stories yan class. Tapos gamitin natin yung formula. Tapos for secondary beam class, bawasan na lang natin 25 mm. So, kung ito 400 class, ito 350. I mean, 325. Parang ganun. Ah, okay? Yan. So, for example class, meron tayong 7-story building. Gamitin natin yung formula class. Yan. Okay. So, gamitin natin ito. Kaya na mag-adjust class, no? I-adjust nyo. So supposedly, ito class again is our formula class for our main column. Yan. So 7 stories, so n is equal to 7, so meron tayong 400 millimeters. Yan. So matic class, syempre yung secondary column nito, 375 parang ganun. Okay? Tapos meron tayong 3-story building class, supposedly will give us class at 300 millimeter. Yan. Okay? Tapos supposedly, ang secondary na column nito, bawasan lang natin 25 class, so 27. Okay? Tapos, yan. So, meron na tayo dito. So, again, class, our formulas for this, guys, is itong dalawa. Okay? Tapos, number of stories, class, nakadepende dun sa plano nyo. Meron kasi tayong plano, class, na may roof deck. So, kasama natin. So, number of stories natin, class, pag may roof deck, especially, class, pag 2-story with roof deck. Roof deck. Okay? So, if it is a 2-story class with roof deck, supposedly, number of stories natin, class 2, sama natin yung roof deck class plus 1. So, supposedly, class 2 plus 1, 3. 3 stories tayo nun. Okay? So, wala naman tayong may basement. Okay? So, yun. Tapos, objective number 2, class, yung preliminary steel sections natin. Yan. So, supposedly, uh, from yung ating suggested depth class, no? Gamitin lang natin class yung, so, bubuksan nyo yung staan nyo class. Yan. Yeah. Puntaan lang natin yung table. So, from yung suggested depth natin dito, class, suggested depth natin dito, may lilipat natin yan. Suggested depth, tapos suggested side length. Yan. Tapos pupunta tayo sa staan class, bubuksan natin yung table doon. Tapos pili tayo class ng steel section na pinakamaliit. Tapos ilagay nyo na yung properties class ng steel section na yun. Okay? So, pakita ko lang class. Yan. So, lagay ko lang muna yung aking na lang natin. No? Dash. Wait class. Buksan ko lang tapos i-resume natin. So, again, class, no, yun, no? So, again, supposedly nalagin ko lang yung credentials ko, tapos buksan na natin. Buksan na natin yung ating, ano, ito. So, supposedly nasa staan na tayo, no? So, buksan lang natin. So, kumbaga, di ba, meron na tayo ng suggested, no? Yan. Kung saan natin kukunin yung ating till section properties. So, kunin natin sa staan class. Sakto lang yung aking
Okay? Oh my gosh. It's lagging. Wait lang natin. Class. Yan. Okay? So again, class, for us to get yung ating style properties. So supposedly, pupunta lang tayo sa mga properties. Okay? Tapos, punta tayo class dito, section database. Yan. Okay? Buksan natin yung section database. Supposedly, bubuksan natin class yung wait lang, is lag. Kaya natin class. Pagbigyan nyo na yung laptop ko, medyo Jurassic na to eh. Or nagsabay-sabay lang din lahat. Yan. Okay, so supposedly class, mabubuksan natin tong section profile. Tapos dito na tayo sa American class. No? American na tayo. Okay, yan. Tapos supposedly class, meron pala tayong dalawa. For columns class, gamitin natin yung HP sections. Okay? For beams class, gusto ko yung W section. So, kung unahin natin yung beams class, again, dito tayo class sa yan, W section. So, American tayo class, no? Sa American code tayo. Hindi naman yung ginagamit natin sa steel principles. Yan. So, yan. Tapos, so, W shape class for beams. HP shape class for columns. Anong special class kay Harry Potter? HP. Medyo square kasi yan class. Eh, di ba? Yun yung best, supposedly, uh, shape natin class for a column. Yan. So, ang gawin lang natin class, yan. I-view table nyo lang. No? Okay? So, kung titignan natin class, whatever yung na-solve nyo dito, yan. Okay? Kahit i-convert na lang natin sa millimeters. Ay, convert nyo muna sa inches. Okay? So, gusto ko class lahat ng nandito pala class in terms of millimeters tayo class. So, suggested depth natin class, lagyan ko na lang class. Dapat millimeters, millimeters, millimeters tayo. No? Kaya, hindi natin ma-imagine ang inches eh. Okay? So, kung wari class, yan. So, kung wari meron tayo na-solve doon, ang na-solve natin sa class, siguro 400 millimeters. Okay, so convert natin class, divided by 25.4 inches. So, pero hanap tayo class ng 15.74. Yan. So, kung titignan nyo class, dito, maghahanap ka lang class ng 15.74. I mean, maghanap ka class ng 14 inches. 15. So, siguro, since ang hinarap naman natin yan, 16 siguro, mga ganun. Okay, so, kung titignan natin class, meron tayo dito sa column na to. Yan yung depth. Okay, so, maghanap ka class ng medyo 15. Tapos yung pinakamagaan. Okay. So, kung titignan natin class, medyo doon tayo sa baba. Yan. So, 15 inches. Dito. May naming naman yung class, di ba? Alam naman natin yun. Supposedly, W yung first number class, yan yung depth niya. Tapos yung second number class, parang yun yung pinaka-weight ng beam. Okay? So, ang kukunin natin class is yung pinakamagaan. Kasi yun yung pinakamahina, parang ganun. So, parang kunin natin class yung suggested depth with the lightest beam para mag-adjust if ever. Okay? Para pag nag-fail class, kunin natin yung next na mas mabigat and so on. Parang ganun. Parang ginagawa natin sa steel class, di ba may trial section tayo. Pag nag-fail class, gagamitin natin yung next na mas malaki. Parang ganun yung concept. Okay? So, kung tinignan natin dito, class, doon tayo sa 15. So, wag tayo sa 14. Ay, pwede rin pala class dito yan. Meron pala tayong 14 class yan. So, kung titignan nyo class, yan dito, meron tayo class yan. Meron tayong 15.5, 15.7. So, doon na tayo sa 16 yan. So, i-adapt natin class yung may depth na 16, ng depth na 16 class yan. So, parang 14 times 233. Okay? So, parang yun yung pwede nyo i-adapt class. Gets ba? So, kung titingnan natin class, kita naman siguro no yan. Meron tayo nung depth. Ang i-adapt pala natin class is yung 16, no? Yan. So, ang i-adapt natin na section class is yung 14,233. Okay? So, yun ang ilalagay nyo dito, class. So, titignan na natin, class. Yan. So, meron tayong 14,233. Yung class ang ilalagay. Kunwari lang. Yan. Yung nandito. Okay? Joke lang. Yun pala yung dito, class. Yan. Tapos yung depth natin, class, supposedly yung 16 inches. Convert nyo muna sa millimeter, class. Yun yung ilalagay natin dito. Okay? Tapos, flange width, class. Again, convert into millimeter. Lagay natin doon. Flange thickness, class. Yan.
So, convert, tapos lagay natin doon. Tapos yung susunod class, whatever yung nandito, convert natin class sa millimeter, lagay natin doon. Parang ganun class. Okay? Yan. So, ganun yung sa beams. Tapos class, pag naman doon sa ating columns, dito tayo class sa HP. Yan. Tapos same concept class. Kung ano yung nakita yung side length class, so, buksan na ulit natin to. Yan. So, kung ano yung nakita nating side length, supposedly, uh, uh, i-consider na lang natin na parang ito yung depth. Okay? So whatever yung na-solve nating side length, it should be equal to this guy. Parang ganun. Hindi naman equal. Whatever is nandito. Okay? So same kung kuwari yung na-solve ulit natin class is ito. So ito ulit yung lumabas class. So kung yung 400 ulit class, divided by 25.4. Ayan. Okay? So kunwari ito pa rin yung lumabas. 15. So maghahanap lang tayo class. So gamitin nyo yung guide. Ayan. Konti lang dito. So, kung ano yung pinaka pasok class, yan. So, kung titignan natin class, yan. Ito, 15.8. Pwede na yan. Okay, so if we adapt class yung 15.8, ito yun, no? Okay. So, 15.8 class, ito yung HP 16121, parang ganun. Okay. So, same galawan class. So, yung 15.8, staan name. Yes lang. So, yan class ang ilalagay natin dito sa steel section. Okay? Tapos, yung depth niya class, yan, depth, yan. Tapos, width ng flange, yan. Okay? Tapos, flange thickness, yan. And so on. Gets back. Okay? So, yun lang. So, again, gamitin natin to for that. Yan. So, with this class, mabubuo natin lahat. Yan. Okay? So, that ends class, our video. Medyo napahaba. Supposedly, mas hindi ko kasi masyado na ready lahat. Okay? For any questions, class, ask me on Messenger dun sa geek class natin or kung urgent class, mas bilis sa Messenger na lang tayo para makapag-send tayo ng screenshots. Okay? So with that class, without further ado, yun. Thank you very much for watching class. See you on the next video. Bye!